Magandang umaga po sa ating lahat, mga viewers, mga kamanggagawa, at sa lahat po ng mga nanonood sa iba't ibang lugar na inaabot po ng programang ito na ang Salita ng Buhay. So good morning po sa ating lahat. Ang inyong likod po, Pastor June Panes ng Hope of Christ of Baptist Church. So, isang mapagpalang umaga at bibili ko na naman po ang umaga nito para sa atin sa pagkakataon ay nagkaroon po ng pribileho na makapagbahagi po ng salita ng Panginoon dito po sa programang ito. At sa umagang ito, nais ko po na mag-share sa inyo po ng kunting mensahe mula po sa salita ng Diyos. Nais ko pong ating tunghayan ang ating mga banal na kasulatan dito po sa Matthew chapter 7 verse number 21 up to verse 23. Sabi po ng banal na kasulatan, basahin po natin sa verse number 23, verse 21 to 23. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then will I profess unto them, I will never know you, depart ye me, ye that work iniquity. Tayo po'y manalangin. Dakilan naming Diyos, banal naming Ama, maraming salamat po sa umagang ito na kami o Diyos ay makapag-devotion at dalangin ko po na i-bless nyo po ang mensahe na maging pagpapala po sa mga nakikinig at sa lahat po Panginoon ng viewers. Salamat Lord sa programang ito. Pagpalain nyo po ang iyong lingkod, gawin nyo po na channel na blessing sa pagbabahagi po ng iyong salita sa umagang ito. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so good morning po muli sa ating lahat. So ang pamagat po ng ating mensahe is Jesus know you. Is Jesus know you. So ikaw ba ay kilala ng Panginoon? Siguraduhin po natin na tayo ay kilala ng Panginoon. Baka po tayo po ay naglilingkod sa Panginoon at hindi po tayo ma-recognize later on kasi meron pong tinatawag na judgment seat of Christ. Haharap tayo sa Panginoon at tayo po ay makakatanggap po ng reward sa Panginoon. Depende sa kung paano po tayo pinagpala. Kaya situate po na tayo po ay kasama doon. Okay? Baka po ngayon, ina-assume natin at inaakala natin na tayo po ay kasama doon pagdating ng araw. But then, later on, sa bandang dulo, doon po natin nalaman na tayo pala ay hindi kasama doon. Kaya situate na tayo po, number one, dito po sa ating pag-aaral na ito, ano po mga kapatid, na tayo po ay number one, dito po sa ating binasa, ay number one, spiritually registered. Okay? Tayo po ay spiritually registered. Be sure that you are spiritually registered. Okay? So, pag sinabing spiritual registered, so ikaw ay saved. Siguraduhin mong ikaw talaga ay saved. Ligtas ka. Na ano man ang mangyari, sa langit ka talaga pupunta. Okay? Kaya tayo bilang Kristyano dapat siguraduhin natin. Ano po? Okay? So, hindi tayo ligtas dahil tayo po ay lagi sa simbahan, dahil tayo mabait. Dahil po tayo ay ipinanganak na ang magulang natin ay mga mananampalataya, nagsisimba at lumaki tayo sa simbahan na para bagang naging kinagawian at naging kultura natin, okay, kinagisnan at dahil po doon, tayo po ay nag-aakala na tayo po ay ligtas na rin. Hindi po ganun mga kapatid. So because ang salvation is personal. Ang kaligtasan po ay personal. Kailangan po na ang bawat isa
ay tumanggap sa Panginoon individually. Salvation is not by family, is not by clan, is not by organization. Salvation is individual. Kaya dapat po tayo ay bawat isa ay ligtas. Hindi lang po yung tatay, hindi lang yung nanay, kundi pati po yung mga anak. Kaya po yung mga anak natin, siguraduhin po natin na sila ay ligtas, tumanggap sa Panginoon. Okay. Yung mga anak ng member na faithful, lumaki sa Sunday school, lumaki sa church. So baka sila ay nag-aakala na sila ay ligtas na dahil doon. I-check po natin mga kapatid. Okay? Yung una, sarili natin. Pangalawa po, yung ating mga anak. Okay? So, i-share po natin sa kanila. I-review natin ang kaligtasan. Kasi po, nakakalungkot na awit tayo ng awit sa church, sa Sunday school. Nagturo tayo sa Sunday school, sumama tayo sa mga church activities or winning program. Sa lahat ng mga gawain, involved tayo. But then, pagdating ng araw, hindi po tayo kasama doon. Okay? Hindi tayo kasama doon. Kagaya po nitong binasa natin sa verse 21 up to verse 23, na ang sabi dito, sa verse 22, "Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? In thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works." Okay? So, biron mo yan. Nagpalayas na ng demonyo, ng mga evil spirit. At sila ay gumawa na ng mga nakakamangha ng mga bagay. But then, pagdating ng araw, sila po ay sasabihan ng Panginoon na, umalis kayo dyan, lumayas kayo. Hindi ko kayo kilala. Kayong mga gumagawa ng mga iniquity or katampalasanan. Ano po? Okay? Na hindi sa Panginoon. Ano po? Okay, wickedness. So, kaya mga kapatid, may mga naglilingkod talaga sa Panginoon na ginagawa ang lahat ng kanilang magagawa sa Panginoon. But then, pagdating ng araw, hindi pala sila ligtas. Kaya, unang-una, number one, siguraduhin po natin, ligtas tayo, ang bawat member, ang bawat membro ng tahanan, yung mga bata. Okay, ang tahanan o pamilya ng isang Kristiyano ay binubuo ng tatay, nanay, mga anak. Okay. So, yun po. So, every family should be saved. Kailangan ligtas. Dapat ang simbahan ay binubuo ng mga pamilyang lahat ligtas. Okay? At pagligtas ang isang mananampalataya, yung individual members of the church, every member of the family. So, ito po yung sinasabi ng Bible na huwag kayong magalak. Okay, doon sa Luke chapter, tingnan po natin, no? Doon sa Luke chapter 19 verse 20. Ano po? Okay, 19 verse 20. Okay. Matthew, Mark, Luke. Luke 19 verse number 20. So, sabi dyan sa verse number 20. Okay? 19 verse 20. So, yan po, ano? So, verse 20. Yan, tingnan po natin. Check ko lang po ng konti. Yan, medyo na isahan ako dito. Ha? Okay? Okay, 10:20. I'm sorry. Ano po? Yan, konsumta tayo ng oras. Okay, sabi dyan, notwithstanding, in this rejoice not, that the Spirit are subject unto you. Okay, so huwag kayong masaya o magalak sapagkat ang mga espiritu ay sumusunod sa inyo. But rather rejoice because your names are written in heaven.
So kung meron man po tayong dapat ikatuwa at ikagalak, na pwede tayong maging masaya, na dapat tayong lubos na maging masaya, ay ang malaman po natin ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Be sure that you are spiritually registered. Okay? Na ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen? So yun po mga kapatid. Okay? So be sure that your names are written in heaven, spiritually registered. Di ka kulurong sa harapan ng Diyos. Kasi pwedeng sa harapan ng tao, very zealous ka, talagang andoon ang sipag mo, andoon ang tiyaga mo, ang sakripisyo mo, lahat ginagawa mo. But then, isang araw, haharap ka sa Diyos, sasabihin ng Panginoon, depart from me, you that work iniquity. Sayang, no? Sayang po. Okay? So, number 2, be sure that your service authorized by Jesus. So, kailangan ang ating pong paglilingkod ay authorized ng Panginoon. Ibig sabihin, binasbasan ng Diyos. Ibig sabihin, according to His will. Okay? According to His will. Ayon sa kalooban ng Panginoon. Sabi ng Bible, but he that doeth the will of my Father. Kundi yung gumagawa ng kalooban ng aking Ama. So, hindi yung mga nagsasabing, Lord, Lord, have we prophesied in Thy name and done many wonderful works. So, hindi po yan. Kundi yung gumagawa ng kalooban ng Diyos. Okay? So, una, dapat ligtas ka. You are spiritually registered. Pangalawa, para sigurado na authorized ng Panginoon ang iyong paglilingkod, may reward ka pagdating ng araw. So, save ka, at ikaw ay mabautismuhan, maging member ng church, so that pagkatapos mong mabautismuhan, member ka na ngayon ng church. So, do the best that you can. Okay. Ask to your pastor. Humingi ka sa pastor ng advice. Pastor, gusto ko po maglingkod. At saan po ba ako pwede? So that ang pastor i-guide ka at makakapaglingkod ka na talagang binasbasan. Kasi ang pastor, binigyan ng Panginoon niya ng leadership ng Panginoon. Inintrust sa kanya ang gawain ng Panginoon para pangasiwaan. At ang bawat membro naman, okay, bawat naligtas at naging membro ng simbahan, kailangan i-recognize ang authority ng lingkod ng Panginoon. At doon ka masasabing naglilingkod kang nasa kalooban ng Diyos at authorize ang iyong ginagawa. Hindi yung basta na lang, no? Ay, gusto ko maglingkod. Without knowing of the pastor, without being a member of the church. Okay? So, hindi po ganun mga kapatid, sayang, no? Sayang ang ating panahon, sayang ang effort, everything na ginugol natin sa buhay na ito, sayang. No po. Kaya wag po nating hahayaan na masayang anumang paglilingkod na ginagawa natin. Okay, and number 3, last, be sure that your salvation are legitimate. Siguraduhin mo na ang kaligtasan mo ay legitimate. Okay? Legitimate dapat ang pagkakaligtas mo kasi baka ikaw ay hindi ligtas na tunay. Okay? Okay. Maraming mga tao na ligtas pero pag in-scrutinize mo at sinuyod mo kung paano siya naligtas, ano ang ikinaligtas niya. Okay? So, hindi nila ma-elaborate, hindi nila masagot, hindi nila maibahagi, hindi nila kayang i-declare, hindi nila kayang i-share. Kaya yung mga hindi nagsishare ng salvation, delikado yun. Yung mga hindi nagsusulwinig, delikado po yun. Kasi posible na kung ikaw ay ligtas, meron kang kaligtasan, hindi mo maibahagi. Diba? Pag meron ka, diba, meron kang naibabahagi. So, yung hindi makapagbahagi, yun yung wala. So, kaya yung mga wala, hindi talaga makakapagbahagi. Kaya yung mga hindi po ligtas, hindi po yan talaga makakapagbahagi. Kaya yung mga hindi po nagsusulwining, hindi sumasama sa sulwining,
Suriin nyo ang kaligtasan ninyo, yung ating kaligtasan. Baka hindi talaga tunay tayong ligtas. Kasi hindi tayo nagsishare ng kaligtasan na meron tayo. Ang sino mang ligtas at na kay Kristo, merong patutuo sa buhay. Amen? So may patutuo sa buhay. Bakit po? Kailangan natin na siguraduhin na ang ating kaligtasan ay legitimate. Meron pong mga akala nila ligtas pero hindi pala. Okay? At alam niyo po, ang nakakalungkot dito, okay lang sana kung hindi legitimate ang kaligtasan. So, wala lang. Parang wala namang masamang mangyayari sa iyo. Hindi po Nakakatakot po. Nakakakilabot po. Bakit? Sabi po dito sa Revelation 20. Ito po yung pinakang nakakakilabot. Ano po? Revelation chapter 20. Okay. Verse 20. Chapter 20, verse 14 to 15. Ang sabi po ng Bible. Okay. 14 to 15. In death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whatsoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Imagine. Okay? Ang sino mang hindi masumpungan ang pangalan na nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa nawa na naglalagablab na apoy at asopre na siyang ikalawang kamatayan. So, ganun po mga kapatid. Kaya nakakatakot, horrible. Okay, itong kalagayang ito. Ito po yung nakakatakot. Kaya mga kapatid, siguraduhin po natin, our salvation are legitimate before God. Amen? Are you saved? Sa mga viewers po natin, baka po meron sa atin dyan, hindi nagsusulwining, hindi sumasala sa winning, hindi nagbabahagi ng kaligtasan. Check natin, baka mamaya hindi pala ligtas yun. Kasi hindi pwedeng ligtas ka, wala kang naibabahagi. Hindi pwedeng ligtas ka, pero wala kang naibabahaging kaligtasan doon sa mga taong wala ka. So kaya, be sure that your salvation are legitimate before God. Amen po. So, is Jesus knowing? Alam ba ng Panginoon? Kilala ka ng Panginoon? Okay? So, if not, be sure that you are known of the Lord Jesus Christ. Amen. Tayo po ay pasalamat sa inyo. Kabilang Diyos, manalangin Ama, maraming salamat po sa mensahe. Pagpalaan niyo po ang mensaheng ito na amin pong napakinggan at naibahagi po sa umagang ito. Nawa Panginoon, ito po ay nakapagbigay po sa amin ng kaisipan na huwag kaming maging relax. Parang maging at ease po, Panginoon, na may mga membro kami sa tahanan na hindi po nagsusulwining pero nagsasabing ligtas. Pero hindi nagbabahagi ng kanilang pagkakaligtas. Panginoon, tulungan niyo po ang bawat mananampalataya, ang bawat mga Kristiyano na nakakapakinig ng mensahe nito. Na baka Panginoon sila po ay active kaya sila naglilingkod dahil sila'y namulat na sila ay nagsisimba, naglilingkod sa inyo. Pero ang katotohanan, hindi pala sila spiritual regenerated. Kaya sa oras ito, Panginoon, please, kawaan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Na kami, O Diyos, na mga nagsasabing mga mananampalataya, ganun din po doon sa aming mga kapatiran, sa aming mga simbahan, na dapat
tiyakin po namin na ang aming paglilingkod ay totoo na inyong binasbasan. Kaya sa oras ito, maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless po sa bawat isa.